Hi guys, this tutorial will teach you how to create a website. Ituturo ko sa inyo in simplest for a way that 10 years old, 15 years old can understand, or beginner like us uh, can understand and magkaroon ng idea how to create website. So without further ado, let's start. So basically, kailangan nyo lang ng domain name and hosting. So yung domain is ito yung sinesearch nila sa Google. And then kapag sinearch nila tong domain name na to, or like google.com, facebook.com, or youtube.com, yan. Or ano ba, like business mo, for example, victorclothing.com, victormerch.com. Yung lalabas doon is yung website mo. Okay? So, etong domain is i-paid. Kailangan mo magbayad. Merong mahal, meron din yung mura. So, depende sa kung saan ka bibili. Ang pinaka-most popular is dito sa Namecheap. Ito yung mas recommended na iba. Kasi mura naman kasi. Pero dun sa hosting, domain and hosting, pwedeng isang platform. Pero mahal kasi pag isang platform na I don't know sa iba, but para makamura ka, maghanap ka ng platform, website na nagbebenta ng murang domain, and then maghanap ka rin ng website na nag-offer ng hosting services or hosting plan. Itong hosting kasi, ito yung dito ka gagawa actually ng website or ng mga pages. Itong domain lang, ito lang yung pangalan actually. Ito lang yung parang brand name or ito lang yung search nila sa Google. You get the point. Okay. So, Namecheap, ito yung mas popular kung saan pwedeng bumili ng domain name. For example, alexclothing.com. Yung pangalan ng business nyo, for example. And then, meron siyang isa-suggest ng mga domain na available. Okay? And then, for example, most of the time kapag .com, mahal siya. Pero depende sa inyo kung ano yung alalagay nyo. Kunyari, Fresh Me, Laguna, for example, .com, .laguna.com. So, may lalabas dyan. And then, depende sa platform, kung may mga promo sila, sa 1 year, ganito yung babayaran mo, and then the next previous months, ganito yung babayaran. So, ito yung security na hindi na pwedeng kunin ng iba yung domain mo. So, kapag i-search nila itong domain name na to, ang lalabas lang is yung website mo. Okay, get the point. So, hosting service naman, hosting platform is, ang pinaka-most popular is to, Hostinger. Okay. I know hindi pa kayo magiging familiar sa mga platform dito, but eto, nire-recommend ko na to based on my experience. And dito na rin kasi ako bumibili ng ginagamit ko. Okay? Meron siyang pros and cons. Depende na lang kung pwede nyong panoorin sa mga YouTube reviews. Pero if you are finding way paano makamura or maka-budget, unti lang yung may spend mo. Ito yung mas recommended ko from this siguro sa starting. Okay? So basically, i-connect mo lang yung Google account mo dito. So mag-login ka lang using your Google account. So huwag niyo kalimutan yan. Namecheap for domain name and Hostinger for hosting. Actually, dito sa Hostinger, pwede kang gumawa naman ng website kahit wala pang domain. So if you want to like practicein mo muna kung paano gumawa ng website, kaya huwag ka munang bumili ng domain. Okay? Dito ka muna sa Hostinger, sa loob ng Hostinger, and then try mo lang mag-create ng website. And then after mo mag-create ng website, pwede mo siyang i-connect actually kapag
After mo maka-create ng website, bili ka na ng domain and then i-connect mo yung domain doon sa hosting. So, pagpunta niyo sa website, dito ako mag-create ah, ng pages, website, inside doon sa domain. Ito yung sinasabi ko kanina, itong domain. Pwede ka actually dito bumili ng domain. So, add new domain and then add new domain. Ito yung mga binili mo sa other platform or dito ako bumili, pwede. Mag-search ka lang dito, then dito ka na rin mag-connect ng payment option mo. Dito ka na bibili. Oh, actually, pwede yun. Wag na tong name chip, okay? If ever kung gusto mong bumili, dito na lang sa inside the hosting. Pero i-check nyo lang lagi yung price. Depende kasi yan kung sa pricing, mapapamahal kapag isang platform lang. So, depende pa rin sa inyo. I-check nyo lang lagi. Okay. So, dito tayo sa website. And explain ko lang yun para at least magkaroon kayo ng idea. And then, it's up to you kung paano nyo i-explore natin. So, add website. So basically, dito pala sa sa website, meron kang kailangan maging familiar. So hindi ka pwedeng gumawa ng website kung wala kang like integration or paano ko ba ma-explain ng mas madali. So WordPress is the most popular na website builder. Most of the time, WordPress yung pinipili nila kasi madali na lang siya explore. So, i-install natin yung WordPress doon sa Hostinger. Hopefully, nagigets nyo. So, i-type nyo lang dito yung WordPress name, yung email na pwede nyo gamitin, administration password. Importante to kasi pagkatapos yung mag-create ng website, kapag i-open nyo yung WordPress admin, merong security, and then maglagay lang kayo ng password dito. Kasi most of the time, may pwedeng mag-hack dun sa website mo and then kunin yung website. So as much as possible, dapat secured siya. Pero wag nyo munang alalahanin yan. Okay? Okay, dito, bibigyan kayo ng mga template na pwedeng i-change. Ito na yung gamitin nyo, then change nyo na lang yung mga text and images. Pero now, dito tayo sa create a blank site muna para at least maturuan ko kayo kung paano. At yung sinasabi ko ng domain name, kapag sinerch nila, alexclothing.com, dapat merong lalabas dyan na connected na siya. So, wala pa naman tayong connected. So, basically, pwede tong use temporary domain. Then, mamaya, i-connect mo na lang siya. So, itong website, hindi siya coding. Hindi ko tuturo dito yung coding. Ito yung pinakamadaling way nowadays, ngayon, na gumawa na ng website kasi hindi mo na kailangan ng coding, something na complex na mga code. It's drag and drop. Kaya, madali na lang siyang gawin. Okay? Ito yung sinasabi ko na temporary na email. So, since wala pa naman tayong ginagawa, wala pang mapapakita dyan. So, dito, mababasa nyo dito yung mga tools na pwede nyo gamitin. Okay? Pero I know it's complex ito, kung bago pa sa paningin nyo itong interface na to. Ito yung magiging dashboard mo behind that website. Okay? Una yung gagawin dito, pumunta kayo sa may plugins. Okay? I-guide ko na lang kayo paano. Punta kayo sa plugins, tapos para mapadali maturo ko sa inyo ng madali kung ano yung ginagawa ko sa website. Naglalagay ako dito ng third-party plugins, which is popular naman to, and I know mag-improve pa to pagdating ng panahon. That is Elementor. And ito for beginner talaga to.
Pero pwede itong maging skills actually kasi um, may pwede kang gawin dito na swabe din. So, sa Elementor, ang ibig sabihin nito is para lang meron kang guide, easy tools inside that WordPress. So, platform, inside the platform may WordPress and then yung WordPress, may mga different plugins siya na pwedeng ilagay. So, you get the point. So, install now. Install nyo lang to inside the WordPress para magamit nyo to in creating pages. Hopefully na naiintindihan. So, pagkatapos nyo ma-install, i-activate nyo lang. Okay, so after ma-install yun and ma-activate, kailangan nyo mag-create ng account. So, mag-create na kayo ng account dito, i-connect nyo lang yung Gmail nyo. Okay? Pero ako, already, I have account na dito. Pero ang para madali nyo lang maintindihan dito, i-connect nyo lang yung Gmail account nyo dito. Para mayroon lang kang account. Wala namang babayaran dito. Mayroon tinatawag na Elementor Pro. Pero you can use Elementor kahit free lang. May mga tools lang na hindi mo lang magagamit sa Elementor na free plan. Okay. So, connect nyo lang tong Victor. Yung Google account ko. Okay. Connect nyo lang. Siguro skip mo tong ano kasi template to eh. Every side. Pero if you want to use template, then kaya bahala. Skip muna natin. Pwede nyo naman i-skip to actually. Kasi survey lang ang manalo sa website. Sa account nila. So, skip na natin. So, basically, ito yung gagamitin natin para makagawa tayo ng mga pages. Pero balik muna tayo dun sa WordPress. Doon sa WordPress. Kasi mayroon pa tayong install na plugin. Okay? Ito naman for e-commerce naman. Ito yung ituturo ko sa inyo yung pinaka ginagamit talaga. Para at least magkaroon kayo ng idea. If may mapanood kayo sa YouTube ng mga free tutorial, then maging magkaroon ka ng idea on that website or platform or tools na ginamit nila. So, balik mo punta ulit tayo ng plugin. So, yung Elementor na in-install natin, nandito na. So, WooCommerce. Okay, hopefully maging familiar kayo sa mga tools na ginagamit natin dito. Pero along the way, siguro ngayon hindi pa siya madali. Pero along the way, okay. Bago pala tayo mag-search, mag-add, ipindutin muna natin yung add plugin. Okay. WooCommerce. Okay, so ito yung logo niya and then yung WooCommerce. Okay, ito install now. Maraming mga plugin dito pero wag niyo muna silang intindihan. Dito ka muna sa sinasabi ko na tools na kailangan mo na pinaka-essential. Itong WooCommerce kasi, pwede ka dito mag-add ng mga products and then pwede ka dito mag-set ng payments already nakaset na. So, i-connect mo na lang yung mga payments. So basically, dito tayo gagawa ng pages. Pag-click natin dito sa may pages, meron ng default na nakalagay. Okay. Checkout, cart, Elementor, shop. Pero para makagawa tayo ng page, another page, dito tayo sa add page. Dahil in-install natin yung Elementor kanina, ito, magagamit na natin siya. Kasi dito kapag magta-type ka dito, parang ang hirap pa din. Kasi more on coding pa rin to ang alam ko eh. Pero, depende sa kung sino yung gagawa ng website. Pero now, mas mapapadali na ang paggawa ng pages
using this Elementor. So, edit with Elementor. Click nyo lang to para mapunta kayo dito sa Elementor. So, basically, itong mga tools na to, ginawa to specific for creating pages lang. So, para at least hindi kayo malito sa ibang mga tools. You can add heading dito. Explain ko sa inyo yung kung paano mag-drag and drop. So, YouTube, for example. Actually, hindi ko pala dapat dito mag-edit. Dito ako mag-edit sa may box dito. Okay, this is my website. And then, para ka lang gagawa ng Word or sa Excel, presentation, yung normal na ginagawa. So, pwede kang mag-add ng image dito. So, hindi na siya coding. Mahirap to kapag coding actually. So, drag and drop na lang. So, pwede kang mag-choose image and then select. Yeah. Lagay mo dito, i-upload mo dito, then mapupunta na siya dito. Pwede ka rin maglagay ng pagpunta mo dito. Pwede kang maglagay ng video dito. Lagay mo dyan. And then, yung link ng video sa, for example, sa YouTube mo kinuha, pwede mo ilagay dito. For example, mag-search tayo sa YouTube na pwedeng ilagay sa website, sa page natin. So, for example, itong automation. But we don't want. Copy mo to. And then, lagay mo dito. So, mapupunta siya dito. Okay. Ano pang pwedeng ilagay? Button. For example, sa inside the button. After ng video, maglalagay tayo ng button usually. Lalagay mo, click here. Click here. Tapos yung website, like may mga course dito or link for payments, for example, anything na link. Para kapag clinic nila dito, doon sila mapupunta. Actually, may in-depth tutorial dito how to create a pages na swabe talaga. Pag-aaralan mo dito yung mga container, and then inside the container, merong formal or right way how to create and organize these elements. Para at least makagawa ka ng mas professional and maayos na pages. Sa una, maging mahirap siya, pero along the way, mapapadali siya. Maging madali naman din. Pero you get the point. You get, at least kahit pa paano, nag-guide ko kayo kung paano mag-create ng pages using Elementor. Okay, so kapag nakagawa na yan, i-delete mo na siguro natin dito para i-align natin sa gitna para ayos naman din. So, align natin sa style. Yeah. And then publish, for example. And then after nyo ma-publish yan, pwede nyo i-click dito for preview. Then, kung ano yung ginawa nyo doon, mapupunta na siya dito. Mahirap lang mag-loading yung video. Pero may video dito actually. Hintayin lang natin. Most of the time, yung ginagamit mo na hosting, depende yan sa kung gaano kabilis. So, yun yung sinasabi ko kanina, pros and cons. Mura nga yung binili mo na hosting, pero ang bagal naman siyang mag-loading. For example, ito. So, depende yan. Maglagay na lang siguro tayo ng image dito. Kasi tagal mag-loading to eh. In this course, I'm going to take you from a video, pwede mo i-delete dito.
Click mo. And then, choose image. Siguro maglagay tayo ng image. May image ba ako dito? Ito na lang. Yung ginamit ko sa edit na picture. Pero, for example lang naman. Select natin yan. Tapos, mapupunta na siya dito. So, kapag sinave natin yan, para at least mabigyan lang kayo ng idea kung paano. Ayan. So, dito na siya pupunta. And then, kung gusto nyo, mayroon kayong gustong ibahin doon sa website nyo, ibahin nyo lang dito sa Elementor. So, balik na tayo sa... Ito, hindi pa siya live actually to. Kasi kailangan nyo pa ng domain name to eh. So, kailangan nyo bumili ng domain name and then, after nyo bumili ng domain name, i-connect nyo siya sa dito sa WordPress or sa Hostinger, pwede actually. And then after nyo ma-connect yan, ila-live nyo na siya. To do that, punta ka sa WooCommerce. Okay, ito yung settings sa live eh. Tuloy pwede kang maglagay dito ng products. Ito yung pinaka-purpose nitong plugin na to eh. Na may built-in pages na siya kapag mag-upload ka dito ng product, for example. Ito, product, all products. Merong create na account na pages dito. Na pwede kang maglagay ng gusto kung ano yung binibenta mo na product. Physical product. Ayan. Pwede ka dito mag-add ng product and then image, like, mag-post kayo dito. And yung parang dashboard for products. Madali to sa Shopify actually, sa ibang mga platform. Pero since para magkaroon lang kayo ng idea. Yung mga Shopify, yung mga ibang mga website, kuha na siya kasi. More on advanced na siya. Pero at least mabigyan kayo ng idea sa kung paano yung basic, okay, fundamentals. How to create a simple website. No? So para ma-live natin yun, balik tayo doon. Punta ka sa may settings. Punta ka sa may ito, site visibility. After mo magawa lahat ng mga pages, makakonect mo yung mga domain mo, pwede mo siyang i-live dito. Pinutin mo itong live and then save changes. Kung gagawa ulit kayo ng another pages, punta lang kayo dito sa page na menu. Okay. Then, i-guide naman kayo kung ano yung next step. Makikita nyo naman kapag pinindot mo yung isang tool na to and then ipapakita niya sa'yo kung ano yung mga possible button. Explore nyo lang. Okay. Alam ko maging mahirap to sa beginner but kailangan lang ng patient. Okay. Madali siya pero maka-encounter kayo ng mga siguro maka-encounter kayo dito ng mga tools, then magli-link kayo sa ganitong page, and then di nyo na alam kung saan. Hopefully, magkaroon kayo ng patient. Okay? It's a part of learning yan. Okay, so hopefully, conclusion, kailangan nyo lang ng domain and hosting. Yun yung pinaka-fundamentals in creating website. Kung wala yung dalawa na yan, hindi ka makapag-live, makapag-create ng website. Yun yung hindi ko alam before. Akala ko coding, more kailangan alam mo yung ganito na tools para mag-create ka ng website, and hindi ko alam kung paano ko ila-live. Nabibili pa ako dun sa may mga store na meron silang website, then kapag sinearch mo sa phone mo, pag sinearch mo yung pangalan nila, lalabas, sinearch mo yung business nila, lalabas yung mga binibenta nila ng mga products. Actually, madali na kasi magbenta ngayon using online, using website, sa phone lang, doon lang sila bibili, then i-deliver na lang sa GNT, sa anong shipping courier, di ba? Ang dami niyang pwedeng maging benefits sa business, sa personal, sa resume
Hindi na nga resume. So, i-check na lang nila sa website mo or sa social media mo, di ba? In next 5 years, 10 years, magiging demand to, itong website na to. Hopefully, nabigyan kayo ng idea dito sa tutorial na to. And thank you also sa pag-purchase nitong tutorial na to. Hopefully, nagkaroon kayo ng idea and makagawa kayo ng sarili niyong website. Yan. Kung meron kayong tanong, don't hesitate to reach me sa social media, sa Facebook group kung saan nyo man to nakita or sa kung saan social media ko man to pinost. And wag kayong mag-hesitate na tanungin ako. Ako, wala akong background ng coding. More on paid courses lang actually ako. Nagbayad lang ako sa mga paid courses and doon ako nagtanong. Kapag paid kasi, pwede kang magtanong eh. Sa mga free courses, mahirap mong i-reach out yung mga nagtuturo doon. Pero kapag paid kasi, bibigyan ka nila ng priority. Kapag magtatanong ka, merong sasagot. So, yun yung advantage ng paid courses. Kagaya nung binili nyo dito na paid. Kung may gusto kayong tanungin, don't hesitate to reach me out. Yeah, thank you.